Let's pray. Lord, thank you sa time na binigay sa amin para mag-aral ng iyong salita. Patuloy kayong kumilos sa aming mga puso't isipan, sa aming buhay. Panalangin ko po na lahat na natututunan namin ay naisa sa buhay namin. Ito ay sa pamamagitan ng lakas na binibigay niyo sa amin. At aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay. So, nagtapos tayo sa ano ba? Kay Timothy, no? Magkasama na si Paul tsaka si Timothy last time. And then si Timothy nga ay pinacircumcise kasi magni-minister sila sa mga Jew. Tapos hindi siya pinacircumcise para mag-submit sa law ni Moses. Nagko-conform lang sila sa kanilang culture para magkaroon silang open doors tapos walang maging hindrance. Yun yung sinasabi ni Paul, to the Jew, I became a Jew, to the Greek, I become a Greek, I have become all things to all men so that I might save some. No? Okay. 16 verse 6. They passed through the Phrygian, Galatian region, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. So yung Asia na to, hindi siya yung Asia na continent, ito yung Asia sa Middle East, no? Region doon. And after they came to Mysia, they were trying to go to Bithynia, and the Spirit of Jesus did not permit them. And passing by Mysia, they came down to Troas. A vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing and appealing to him, saying, "Come over to Macedonia and help us." When he had seen the vision, immediately he sought to go to Macedonia, concluding that God has called us to preach the gospel to them. So, eto ay may initial plan si Paul and si Silas, kasama nga nila si Timothy, no? But twice sinabi na si God has not permitted them to go. So, sumunod sila sa direction ni God. Ngayon, kung papaano sinabi yun ni God, hindi naman sinabi sa Bible, no? Might be meron silang impression na ito ang sinasabi ng Diyos. Tapos nagkaroon ng hindrance. So, may reason pala kung bakit sila hindi pinayagan dumiretso, kasi meron pinapapuntahan si God sa kanila na lugar, no? Which is sa Europe. So, ito yung first na journey nila, travel nila sa Europe, no? Parang may na-miss ako. Okay, no? So, sabing ganon, come over to Macedonia and help us. So, yung help na sinasabi dito is, ang ginagawa nila kasi is nag-evangelize sila. So, nag-preach sila ng gospel. And we can conclude na the greatest help that we can offer or give to others is by presenting them the gospel, which is in salvation, deliverance sa sin, which is eternal condemnation or eternal punishment, no? So, na-discuss natin is sabi prayer sa Sunday service, di ba? Na sabi gano'n, we should pray for all men. Bakit? Kasi all men needs prayer. Yung lost and yung mga saved na for strengthening, yung lost syempre to get to know si Jesus, no? So dito naman pwede din nating i-relate na everyone needs yung help, and then yung help na is yung gospel na ino-offer ni God, yung kanyang pardon or forgiveness of sin na inaalok sa ibang tao, and tinatasa niya yung kanyang mga
ministers or kanyang mga tao, which is mga Christian, kasali lahat, to participate dun sa pag-reconcile ng mga tao pabalik kay God, no? So, yun yung naalala niyo ba yung kay John the Baptist, 'di ba? Yung valleys would be brought low, and then yung ravens would be filled, and yung crooked path made straight. Kumbaga, ang point doon is nothing would hinder people from going back to God. Then, syempre, yung prodigal son din na na-discuss natin ng Sunday, andun yung way or yung path towards salvation. That's why, the Bible, ang sinishare, Sunday pa yata ito eh. Pero, yung, tama sa Sunday pa to. This Sunday. Yung woe to the world, it is inevitable that stumbling blocks would come, but woe to him who causeth the person to stumble. So, ang point nun is, mas maginhawa pa yung pinakapangit na kamatayan kesa ang sasapitin ng isang tao na nagtisod sa isang babes in Christ, batang Kristiyano na makalapit sa Diyos. So, syempre, nahihinder yung kanilang salvation. Okay. So, eto yung help na tinutukoy, and then, syempre, we should help all men. Okay? So, putting out to sea from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and on the day following to Neapolis. So, dito, meron dun sa may verse 11, pag pinansin niyo yung pronoun, pare, verse 8, sabing ganon, they came down. Okay? And then, sa may verse 11, sabing ganon, we. So, napalitan. Ibig sabihin, may verse 11, kasama na nila si Luke. So, meron silang batang kasama, minister, which is si Timothy, yung helper ni Paul sa ministry. And then ngayon, meron na din siyang physician na kasama. Pero pag tinignan nyo dun sa verse 40, yung unang part, they went out of the prison and entered the house of Lydia, and when they saw the brethren, they encouraged them and departed. No? Yung verse 40, ang ini-imply dito is nung umalis sila Paul and Silas and Timothy, naiwan siya doon, tapos siya yung nag-minister. So, from day to we, tapos yung dulong part, day na ulit. So, dito, kasama niya na si Luke. And from there to Philippi, which is leading city in the district of Macedonia, a Roman colony, and were staying in this city for some days. So, etong Philippi na pinagministeran ni Paul, syempre, mahal naman niya lahat ng kanyang pinaglilingkuran. Pero eto yung Philippi na to, dito niya sinulat yung letter sa Philippians, no? Yung Galatians, Ephesians. Pangatlong epistle. Okay. On the Sabbath, they went outside the gate to a riverside where we were supposing that there would be a place of prayer, and we sat down and began speaking to the woman who had assembled. So eto, dahil Sabbath day, they to minister, naghanap sila ng local congregation. Dahil wala, nag-assume sila na dito yung nananalangin or nagagather yung mga tao. So, nagtipon-tipon yung mga kababaihan dito sa riverside. Ngayon, ang assumption dito is walang lalaking dumadalo. Kasi, yung mga Hudyo, pagka meron ng 10 lalaki na nagagather, nag-establish na sila ng synagogue para mag-gather. So, dito, na-assume na kung meron man, hindi aabot ng 10 yung mga kalalakihan na dumadalo.
So verse 14, makikita natin, nandito si Lydia. Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple fabrics, a worshipper of God, was listening, and the Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. So si Lydia ay, ang clientele niya ay mga mayayaman, mga elite. Kasi ang binibenta niya is purple fabrics. Ito is sinusuot ng mga royalties. No? So sabi dito, ito yung magandang verse to sa may Acts 16:14. The Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. So pagka wala, ito yung power ni God working sa buhay ng mga tao. And then, yun nga, pag napapansin nyo, kadalasan kong prayer that God will open eyes to see, ears to hear, and hearts to believe. No? Yung hearts to be open. Kasi ito yung effectual calling. Sinabi nga ni Jesus that no one can come to me unless the Father calls him. So, andun yung effectual calling. Ang kailangan talagang gawin ng tao, ng mga ministers sa evangelism, is present yung gospel sa mga tao. And then, yun yung sinabi ni Jesus na, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. So, ito yung tawag natin inward call. Kung saan, yung mga lost sinners is na-awaken dun sa call ng gospel. And then, yung na-discuss natin nung Sunday, hindi ko alam po anong pinipreach. Which is yung si Lazarus. Na-discuss ba yun Sunday? Yung pick up. Lazarus. And then sabi ni rich man na if someone from the dead would be brought to life and preach to them yung law, Moses and the prophets, they would believe. And then sabi ni Father Abraham, no? Even if somebody from the dead preaches to them, hindi sila maniniwala. Sinasabi, they have Moses. They have the law and the prophets. Law is si Moses, di ba? So, it's the same message, it's the same gospel. It doesn't matter kung sino yung nagsishare. Siyempre, hopefully, ang nagsishare is yung mga holy and consecrated na mga tao. Yun yung idea na share ko to yata last week sa Bible study, na when people in the congregation pray, they have to lift up holy hands. So parang, let's say, nagmi-minister ka kay God, di ba? Ginagamit mo yung words mo. At the same time, nagsisinungaling ka din, nagmumura at naninirang puri ng ibang tao. So parang ganun din, nagsuserve ka kay God, tapos madumi yung kasalanan. Madumi yung kamay mo ng kasalanan, di ba? Example, nanakaw ka or pumapatay ka, I don't think na yung service mo would be acceptable to God. No? So, ganun din sa pag-share. Di ba? Pagka ikaw ay nag-share, the same time, yung ginagamit mo na sa sharing mo is ginagamit ko din sa kasiraan ng ibang tao. So parang, I don't think na hindi rin kikilos si God. No? Ang sinasabi ko kanina, importante na maitanim yung message, pero even si Jesus and then later on si Paul, nire-rebuke nila yung mga evil spirits pagka sinasabi nila yung katotohanan, di ba? May evil spirit na nagsabi ng ganun kay Jesus, you are the Son of the Most High. Tapos ang ginawa ni Jesus, nirebuke niya evil spirit. Yung sasabihin gano'n, well, totoo naman. Siya yung Son of the Most High. No? Pero, ang point doon is, gusto ba ni Jesus na ang testimony niya ay manggagaling sa demonyo? Diba? Hindi naman. So, nirebuke niya. This time, parang gano'n din is true. Yung parang be-bless pa ni God na yung nagmi-minister ng kanyang salita is sinner or compromiser. So hindi rin. That's why mga minister sinasabi na qualification sa Titus tsaka kay Timothy din is they should be above reproach.
sabihin, sa Tagalog, walang kapintasan. No, upright. Matuwid. Okay. So, ito yung importante. I-highlight nyo yan kasi importante. Maganda yan. No? And when she and her household had been baptized, she urged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come in my house and stay." And she prevailed upon us. No? So, andun yung kanyang hospitality. Ngayon, papansin natin dito, Book of Acts, yung Cornelius and yung kanyang household. Ngayon naman, si Lydia, yung kanyang household. Tapos mamaya naman is yung jailer and yung kanyang household. So, yung promise ni God na gano'n na if you believe, you and your household will be saved. Ngayon, ang isang maling interpretation doon is pagka naniwala ka, pati anak mo maliligtas. No? Pero mamaya makikita natin na kaya naligtas yung kanilang household is after nag-minister ni Paul, in-invite niya sa bahay, tapos doon naman siya nag-share. So, ang prophetic na nangyari lang siguro doon is nalaman ng mga ministro na pagka nagbahagi sila ng salita doon sa bahay ng nag-imbita sa kanila, maniniwala sila. No? Pero andun pa rin yung pag-share ng gospel. It happened that as they were going to the place of prayer, a slave girl having a spirit of divination met us, who was bringing her master much profit by fortune telling. So ito ay totoong demonic. No? Kumbaga, may prophets, may false prophets, tapos andun pa yung sa Tagalog, di ba, may mga mangkukulam or mangkukula. Siyempre ngayon, mayroong ganon. Pero yung iba is fake lang. For profit pa din. No? So, yung mga ganong klaseng fake na panghuhula na babasahi palat mo. Tapos, ano ba yung gusto, di ba? Gusto mong marinig na, ay, mamimit mo na yung matagal mong hinihintay na magmamahal sa'yo. Diba? Tapos may fee. Kaya yun yung mga fake. Pero this time ito ay totoo. No? Merong babae na sinasaniban tapos nagbibigay siya ng prophetic utterance. Ngayon, yung kung paano ginagawa yun ng demonyo, hindi rin natin alam kasi di naman din sinabi dito. Pero ang point lang dito is meron spiritual na evil source yung babae. Following after Paul and us, she kept crying out, saying, "These men are bond servants of the Most High God, for proclaiming to you the way of salvation." So, totoo yung kanyang sinasabi, just like si Jesus, Son of the Most High. She continued doing this for many days, but Paul was greatly annoyed and turned and said to the spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her," and it came out that very moment. So, imaginein mo, pagka yung ibang tao yon, tignan mo demonyo na yung nagsasabi. No? Na kami ay mga propeta ng Diyos. Diba? So, syempre, ang isang iniiwasan, for example, yung ating ministry or pare ako na ministro, no? Parang ang nangyayari doon is habang nagpipreach ako ng truth, merong sa demonyo dyan sa labas na, "Oy, pasok kayo dito." May nagbabahagi ng salita ng Diyos. So, hindi rin siya hindi rin siya okay. At the same time, yung ikaw mismo at yung kayong ministry, ayaw mo namang ma-affiliate sa mga evil spirits, di ba? No? Kahit totoo ka nilang sinasabi, any affiliation, ayaw mo mangyari or magkaroon. Even si Jesus, ayaw niyang yung testimonies manggaling sa mga so ni-rebuke, no? Ngayon, kung bakit ni-rebuke after a few days, hindi naman sinabi sa Bible, pero sinabi lang dito is greatly annoyed na si Paul kasi kahit saan sila magpunta, sinusundan. No? Parang naging John the Baptist siya ni Paul. No? Oy, punta kayo, eka. But when her master saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them to the marketplace before authorities.
When they had brought them to the chief magistrate, they said, "These men are throwing our city in confusion, being Jews." So, ano na nga yun? Anti-Semitic? O, ano yun? Tama yun? Anti-Semitic, which is hatred for yung mga Jews. So, eto, enough na reason lang yun. No, yung mga tao na yan is mga Hudyo. Yan yung kanilang reason. And then, ginugulo nila yung yung customs ng mga Romans, no. So yung place na to is mostly mga Romans na mga soldiers, no. Ang history dito is nagdidigma-digma sila, tapos nung natapos na yung gera, yung mga soldiers doon na sila naghanap ng retirement. So mostly Roman citizen yung mga nandun. So ang ginawa is dinakip sila, no. The crowd rose together against them, and the chief magistrate tore their robes off and proceeded to order them to be beaten with rods. When they had struck them with many blows, they threw them in prison, commanding the jailer to guard them securely. And he, having received such a command, threw them in the inner prison and fastened their feet in stocks. So inner prison is para maximum security, no? Kasi hindi, 'di ba, pagka dito may petty crime, ikukulong. Tapos andun lang sa kulungan, pero eto dun sa kaloob-looban, tapos nakagapos pa yung kanilang paa. So, binugbog sila, tapos tinapos sa kulungan without proper trial. Tapos ang accusation lang is nililito nila yung mga tao, and enough reason na yun para gawin nila yun. Pero ang papansin natin dito is hindi naman talaga goal nung mga citizen or mga chief, mga ruler, mga governor to bring Paul and Silas to trial. Gusto lang nilang takutin sila, tapos palabasin din kinabukasan sa kulungan, no? Alam naman natin si Paul ay makulit. Kasi bumalik siya even din sa place kung saan siya kamuntik nang namatay dahil binato sila ng bato, diba? And then alam natin yung stoning to death ay judgment na hindi lang para saktan, para talaga patayin, no? So sabi dito, but about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the prisoners were listening to them. So eto is, imaginein mo, kung sa buhay may ups and downs, eto yung kanilang down na moment. Kasi nag-minister sila, tapos may naniwala, nagkaroon sila ng success. And all of a sudden, for wala namang grounds na crime, kinulong sila, ay binugbog sila, tapos tsaka sila kinulong. No? So pero, pagdating nila sa kulungan, nagpupuri sila sa Diyos. So para pagkahanap tayo din sa ating buhay, diba? Hindi ako makapagpuri sa Diyos dahil bla bla bla. No? So, ang point dito is kahit saang gulong ng palad ka pa or gulong ng buhay ka pa, there is sufficient reason na magpuri sa Diyos, no? Kasi kahit nakagapos sila, nakakulong sila, diba? Yung hearts and minds nila is lifted up sa heaven. So, malaya sila, diba? And then, can imagine yung mga kasama nilang preso. Parang, bakit sila nagpupuri at kumakanta? Ito na, kaya yung nangyari sa kanila. Pero, sinamba pa nila ang Diyos. Suddenly, there came a great earthquake, so that the foundation of the prison house were shaken, and immediately all the doors were open, and everyone in chains were fastened, loosened, diba? So itong miracle na to is yung earthquake na to is miraculous, no? Lagi naman may earthquake, no? Paano man nasabi na yung earthquake na to is miraculous? Because yung prison doors were open and yung chains is na-loosened, no? So kung hindi siya miraculous, siguro yung ibang prison gate ma-open kasi natanggal, pero pati yung poses nila is natanggal, diba? Walang kung madali nang tanggal yung poses nila, di gaganon yun na lang matatanggal.
So ito is miracle na pinagdala ni God. Pero, yung earthquake na to is hindi para sila ay makatakas or umalis sa presinto. No? Kasi sabi dito, when the jailer awoke and saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. No? Kasi nung time na to, usually ang kinukuha nilang mga prison guards is mga retired na mga military. So meron silang past experience or combat training. Kung alam nila, ang penalty pagka yung isang prisoner is nakatakas, yung crime niya, ikaw ang sasalo. No? So ang gagawin nila, sabi nga ng jailer, nako, patay ako. Kinuha niya yung espada niya and then ready na siyang mag-commit ng suicide. Tapos sabing gano'n, verse 28, Paul cried out with a loud voice, saying, "Do not harm yourself, for we are all here." He called for lights and rushed in, and trembled with fear, fell down before Paul and Silas. No? So ito, hindi siya nayanig dun sa earthquake. Pero nayanig siya, nakita niya si Paul and Silas. Parang, oy, ba't di kayo tumakas? Ba't ganun? Diba? Muntik na ako magpakamatay. After he brought them out, he said, "Sirs, what must I do to be saved?" No. And then sinabi sa verse 31, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Ang maganda. Pagka naliligtas, may isang tao naliligtas, usually yung tao na yun, dinadala niya yung gospel sa kanyang bahay. No. Ngayon, sabi nga nun, di ba sabi dyan sa verse na yun, pag naniwala siya, maniligtas siya, at saka yung household niya. No, asa kulungan sila, paano maliligtas. So, it might be true na pag naniwala ka, yung buong pamilya mailigtas na. Ngayon, sabi dito, they spoke the word of the Lord to him together with all who were in his house. Ibig sabihin, si Paul, tsaka si Silas, pumunta dun sa bahay nung prison jailer, nung warden. Punta sila sa bahay nung warden, tapos nag-share sila ng gospel message. Kaya nila yung gospel. Ngayon, syempre may dalawang panig na naglalaban dito. No, yung isang panig is yung Jesus as Savior. Yung isang panig is yung Lordship naman salvation. If you receive Jesus, you have to accept Him as Lord and Savior. Yan, na-discuss na natin yan dati pa. Yung ginamit pa ng example is si Moses as yung Savior nila, kumbaga representing Jesus. Sinabi kay Moses na siya'y deliverer, pero siya yung pinadalang deliverer ni God, pero ayaw nung mga Israelites tanggapin siya as being yung kanilang yung magli-lead sa kanila sa promised land, no? So, parang ganoon din kay Jesus, no? Parang gusto nilang tanggapin as Savior, pero hindi magsasubmit sa kanya Lordship. So, para sa akin, madali lang i-refute yung acceptance na Savior si Jesus, no? Kasi lahat dito ay nagpapabaptize. Tama? Si Lydia nagpapabaptize. Tapos andun di repentance. Sabihin, oy, hindi sinabing repent and believe. Sinabi lang, believe, no? So, doon muna sa baptism. Okay? Kung tatanggapin mo si Jesus as Savior mo, tapos sapat na yon para ikaw ay maligtas at di mo siya kailangan tanggapin bilang Lord, bakit ka nagpapabaptize? Yun ang unang command ni Jesus upon believing, di ba? No? Believe and be baptized. So, yung command ng bago mong Lord, kasi ikaw ay nagsasabit na sa kanyang Lordship. Ngayon, kung hipito to, hindi mo na kailangan i-obey yun, hindi ka na kailangan magpabaptize kasi na-accept mo na siya. So, pag gano'n naman, maraming verse naman yung may break kasi sabing gano'n is believe and baptize. So, and then, believing is, baptism is admittance dun sa kingdom ni God. Tama? And then, baptism also is symbolizes remission or washing away of sin.
No? So, syempre tayo, naniniwala tayo sa Lordship Salvation. Kung saan, pag tatanggapin mo si Jesus as Savior, andun na yung pagiging Lord. No? Syempre, if nawala yung thought sa aking isip. Anyway, Savior and Lord. No? Kasi yung yung parang labo di ba? Kaya yung sa iba sigurong simbahan, walang discipleship kasi pag naniwala ka, okay na yun, hindi mo kailangan sundin. Ang labo niya So, syempre, pag di mo kailangan sundin, bakit ka pa magdi-disciple hindi mo. So, parang ako dati, naalala ko nun, dinidiscourage ko yung discipleship, no? Sabi ko gano'n, parang, huwag mong i-disciple, no? I-evangelize mo. Hindi susunod yan, no? Kahit anong turo mo ng ito yung sinabi ni Jesus, ito yung sinabi ni Jesus, no? Wala naman silang pakialam. Kasi hindi naman siya yung kanilang sinusunod, din naman sila yung kanyang Panginoon. So, evangelize mo muna, tapos pagka naging disciple, tsaka i-disciple, no? Nag-iisip akong term sa baka meron kayo maisip, no? Di ba, ano yung ginagawa pagka di ba, parang ginagawang ism pagka yung belief, Marxism, di ba, Calvinism. Pag iniisip ko, ano kaya yung term, yung magiging duktong pagka sakit naman, no? Pare, may sakit ako tapos nahawa kayo, di ba, ano yung tatawag sa sakit na yun, parang gano'n. Wala akong naisip, pero ang thought nun is para bang Solomonism. Yung pangit. Solomonism. This is Solomon yung nagsulat ng Proverbs. Tama? No. So, Book of Wisdom. Pero dami-dami niyang wisdom na alam, wala siyang sinusunod. So, parang yung sakit ng mga yung Christian. Solomonism, no? Daming alam na commands ni Jesus. Walang nasusunod. Kahit na mga disciple. So, yun yung Savior ko si Jesus, pero hindi ko siya Lord, which is, it does not make sense. Okay? He took them that very hour of night and washed their wounds, and immediately he was baptized, and he and all his household. So, nagpabaptize. Ngayon, yung repentance ay makikita natin dito kasi nung una ginugulpi niya si Paul, no? Tapos ngayon naman ginagamot niya nililinis, pwede na din, ginagamot niya na ngayon yung sugat, no? Ang tawag doon is restitution, di ba? Making amends for yung wrongdoings mo. Kuwari na argabyado mo to, tapos nagbago ka na, gusto mo na ngayon itama, so pupunta ka sa kanya, given the fact na ikaw ay manghihingi ng apology, gagawa ka pa ng effort para itama yung maling nagawa. Yan. Making amends for wrongdoings, yun ang tinatawag nating restitution. Meron akong nagawa nun 4 na R: repentance, restitution, renunciation, tsaka regeneration. No? Wala yung remorse. Pwede din pala 5. Remorse. Okay? And he brought them into his house and set food before them, rejoiced greatly, having believed in God with his household. So, nung sinabi, nung pinramis ni Paul na you believe, you and your household, ibig sabihin, si Sharon yung kanyang household. Tapos mananampalataya sila. Hindi ito promise na pag naniwala ka, kahit yung anak mong pasaway, ay maliligtas. Okay, now when they came, the chief magistrates sent their policemen saying, release those men. The jailer reported these words to Paul, saying, the chief magistrates have sent to release you, therefore come out now and go in peace. So, syempre, understandable na pumunta sila sa bahay, hindi na sila nakagapos, no? Malaya silang naglalakad. Tapos nung bumalik sila sa preso, no? Ganun din, siguro baka dumating yung boss nila, no? Pero yung chief magistrate, ay yung prisoner guard na to, ay yung jailer, yan, jailer.
kay Paul na kay Paul na si nagre-report, no. And 37, Paul said to them, they have beaten us in public without trial. Men who are Romans and have thrown us into prison and now are sending us away secretly, no indeed. But let them come themselves and bring us out. So, dalawang klase yung batas nila, no. Isang batas para sa mga Roman citizen, isang batas para sa mga hindi Roman citizen, no. Pagka ikaw ay Roman citizen, hindi ka pwedeng gulpi-gulpihin lang kasi protected ka ng Rome. Meron alam ko, meron ano yung pinunit ng mga sedula. Meron silang katibayan na gano'n. Ngayon, kung wala man silang sedula, kasi di naman sinabi dito, is punishable by death na ikaw, ikiklaim mo na ikaw ay isang Roman citizen, tapos napatunayan na hindi totoo, no, papatayin ka. So, hindi siya basta-basta lang. Kung saan gano'n, ginulpi nyo kami, ganyan. Tapos, kung ilang hampas yung pinaghampas kay Paul, hindi natin alam. Pero pag Roman citizen siya, meron lang limit, no. Pero nung time na yun, hindi naman nila alam na isa siyang Roman citizen. So, unlimited yung kanilang pagbugbog sa kanya. Ngayon, bakit ngayon lang sinabi ni Paul? Hindi niya sinabi nung simula pa lang, habang ginugulpi siya, Roman citizen ako, no? Siguro, di na siya binigyan ng chance kasi ando na yung uproar ng crowd, no? Galit yung magistrates, galit din yung crowd. So, pagka alam naman natin gano'n, yung reasoning goes out the window na. Emotions na yung nananaig. No, parang kay Jesus, crucify him. Tapos sabi nga ni Pilate, he has no crime. Tapos sabi nga, crucify. So, wala nang reasoning. No? And impulses na and emotions na yung umiiral. Okay? Ngayon, sabi nga nun, the policeman reported these words to the chief magistrates and they were afraid they heard that they were Roman. So, alam din nila yung haharapin nila kung sila ay sinampahan ng kaso ni Paul of wrongdoings. Natakot ngayon sila. They came and appealed to them and they brought them out. They kept begging them to leave the city. Okay. Kumbaga, makita natin dito, gusto lang talaga nilang takutin, gugulpihin, tapos hindi talaga sila ibobrought into trial kasi kinabukasan, sinabi, palabasin nyo na. No? Hindi sinabing kasuhan natin. They went out of the prison and entered the house of Lydia, and when they saw the brethren, they encouraged them and departed. So, yun. Ito, dito pagka nakikita natin na be hospitable towards one another, siyempre iniisip natin sa ating modern times is i-welcome yung tao sa iyong bahay para nag-visit ka, no. Sa panahon nila iba, no. Sa panahon nila dahil wala pang mga hotel and kung ano man, pagka sinabing kakasabi ko lang, hospitable is papatulugin mo sa inyo tapos papakainin mo bilang yung bisita yung mga ministro ng Diyos. Parang ganun yata sa di ba? Sa mga liblib na bayan ng mga lugar, mga malampatid. Pag welcome yung guest. So andun yung practicing na hospitality. Kita natin na yung mga Christian man is para bang pag Christian ka talagang mahal nyo lang isa't isa tapos siyempre, well appreciated, hindi sila burden, no? So, ayun, alis na. Tapos, ang tatlong group daw yung naministeran ni Paul. No, yung dalawa ay tumanggap, yung isa hindi natin alam. Pero si Lydia, which is andun sa upper echelon ng society kasi dealer siya ng fabrics, mga luxurious item. Tapos yung ano na ngayon? Hindi, yung baliw. Ay, yung sinasapian. Slave. Yung slave girl, which is sa mababang class. Tapos yung middle class is yung jailer. No? So, eto, wala naman sinabi sa Bible naligtas. Siguro kasi nung si Legion pinalayas ni Jesus, diba? Naligtas yung
kinas out, might be. So, andun yung whole fabric of society. Siyempre sa church natin, wala naman discrimination kung ano kasi sinasabi din sa Bible na there is no Jew nor Greek, nor slave nor free. Tapos even yung mga male and female is inalis lahat kasi all are one in Christ Jesus. So, sa level. So pagka kuwari mga rich kid, may mga rich kid na pamilya, tapos umattend kayo, tapos yung katulong nyo ay Christian, pagpasok ng simbahan, hindi yaya ang tawag dapat, diba? Kapatid. And then, wag lang yung sa title, kapatid, kuha mo nga akong kape. So, kapatid, syempre, dapat ikaw na din ang naglilingkod kasi servant. So, pagka ganun, dahil pagpasok ng simbahan, iba. No? So, siyempre, paglaba, andun pa rin yung, andun pa din yung trabaho niya yan, diba? Tapos, trabaho. So, kasi wala tayong magagawa doon. Pero pagdating sa simbahan, pagpasok ng simbahan, lahat ay pantay-pantay at si Jesus lang ang itinataas. No? So, yun. Doon nagtatapos. Siyempre, tawag dito. Ako nag-enjoy, ito, parang gusto ko yung sabihin, nag-enjoy ako na dun sa ating studies sa Book of Acts. Kasi nakikita natin yung development ng early church. Kasi dati binabasa ko to, pero like hindi ko siya na-appreciate kasi alam mo lang yung mga nangyari, pero pag inaaral mo talaga, ganito pala nag-progress yung Christianity. Ito pumunta dito, nag-evangelize, tapos ang goal nila is kung saan hindi pa naririnig yung gospel, doon nila dinadala. Tapos kahit na may persecution, nagpe-persevere sila, tapos concerned sila dun sa mga church na kanilang pinaplan na hindi lang basta maiplan, kinakamusta pa nila, tapos binabalikan pa nila. Tapos ganito pala sila nag-appoint ng elders, no? Si Paul, tsaka si Timothy, tapos si Luke pala ay nagkasama sa missionary journey. No? Tapos eto pala yung galing pa, ngayon lang, diba? Yung Philippines pala, dito nag-start. Tapos dito sila sulat ng letter, tapos na-visit niya pa yung Galatia. Ganong mga klaseng bagay. Parang nakikita mo yung bigger picture. And syempre, isang prayer goal natin is yung mga na-experience ni Paul, na-experience din natin sa ating church, no? Kung saan, doon tayo mag-start na kung si Lydia, household niya, yung jailer sa household niya, si Cornelius sa household niya, doon tayo mag-start. Di naman natin, well, si Paul dito nag-preach sa ibang lugar kagad. No, nag-start siya sa mga Jew, which is naaral din natin. Problema, ni-reject siya ng mga Jew. So, doon siya sa mga Gentiles, no? Pero, alam din natin na each time na pupunta siya sa isang Gentile territory, ang una niyang sinisharan ay yung mga Jew doon sa Gentile regions na yun. So, sinisharan yung mga Gentiles. So, parang, di ba? Parang, nag-guide yung ating church. Okay? So, yan lang. Let's pray. Thank you God sa inyong salita. Bless niyo po ang bawat isa sa amin na po ang aming simbahan ay matulad sa early church, yung aming ministry, matulad sa ministry ni Paul, yung mga minister, at salamat po at patuloy niyong kapibigyan ng mga Paul and Timothy, Silas, and mga Luke na wholehearted na magsaserve sa inyo, and even though may hindrance and persecution, patuloy pa rin maglilingkod, patuloy pa rin magpupuri at magmamahal. Dadakilain kayo kahit ano man nangyari. Kung aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.